Okay, mga boss, so dagdag info lang. Andito tayo ngayon para magbigay ng dagdag kaalaman. Bali, may ginagawa kong Sakura 5023 US kasi may USB. So, kinuha ko lang ng data itong input niya or input preamp para sa USB. So, ito ay universal o multipurpose input. Pwede ito gamitin kahit saan. Pwede rin itong pang preamp sa mga amplifier nyo kung medyo mahina ang gain. So ito yung pinaka simple at saka pinaka basic. Kaya ako napiling kopyahin to kasi alam ko marami ang gusto ng hindi komplikado, simple lang, madaling gawin, madali lang i-build. So napakasimple lang. Kunyari ito may diagram tayo, kaya lang hindi tayo professional pagdating sa AutoCAD o ano ba yung tawag dyan, yung magdodrawing. Gumawa tayo ng schematic. Napakasimple lang. Ilang pyesa lang ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama ba? So ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama ba? 1, 2, 3. Ulitin natin na. Nalito ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam na piraso lang na pyesa. So, kung mapapansin nyo dito, ang kailangan ay 4 lang na resistor, 4 na capacitor, at saka isang IC. Ito lang yung diagram nyo, madali lang kopyahin. Yung dulo nya, ito yon ay positive supply. Tapos yung kabilang dulo naman nya, negative. Kasi ang supply nito ay tawag dito, split supply. Tika lang, sulatan pala natin dito. So, split supply to, bali ang supply niya ay positive, negative 12 volts. Yan. Yun yung pinaka supply niya. So, ibig sabihin negative 12, positive 12. O kaya from 9 volts to 15 BDC ang supply nito. Kumbaga, ang supply nito ay ganito ang composition. Positive 12 ground, negative 12. Ganon ang supply. So madali lang yan aralin. So dito napaka basic lang naman ito. 2 channels to, 1 channel left. Ano ba tong ginawa ko? Nalito dito, dalawa na R yan. R. Ito naman in R. Kunyari ito. So input nya, right channel, papasok ng 1K, dadaan ng 10 microfarad resistor, capacitor. So ito, may kulang pa pala. Lagay natin capacitor, yung legend natin. So ito ang negative side, ito naman yung positive side ng capacitor. So ano yung mas malaki yung case nya? Ito yun, yung may may puti. Yan, yung mapapansin nyo dyan may puti. Yan, negative. So papasok, ayan. Tapos capacitor, then input. Tapos may naka-tap dyan na 6.8K. Tapos output, capacitor. Yan, capacitor, then output. So ito lang yan, no? Mga boss, tingnan natin dito. Ikukumpara lang natin kasi parehas lang naman kabilaan ng pyesa, pantay naman yan. So ganoon din sa kabila. 1K capacitor, pasok sa IC. May nakatap sa pagitan ng dalawang paa ng IC na 6.8K. Tapos output. So suriin natin, ito yung pinaka input nya ng MP3. Galing sa MP3, ito yon. Kung titingnan nyo dito, yan, may resistor papunta dito. Ano yung resistor na yon? Ito yon, 1K. Yan, 1K na resistor. Tapos dadaan siya ng capacitor. Anong capacitor na to? Ayan, capacitor. So yung capacitor tatakbo dito, yan, dito, yan. Tapos ito 6.8K na resistor. Ayan. Tapos sunod niyan 6.8K capacitor na agad. Yan o, capacitor na agad yan, capacitor.
Yan, capacitor. Tapos sunod yan, ayan o, makikita nyo naman dito. Jumper, diretso na siya, papasok na siya sa input ng ano. Ganun din sa kabila, mga boss. So kung magdi-DIY kayo, kung gusto nyo mag-assemble ng preamp na napakadali lang i-build, ito na siguro, sundan nyo lang yung diagram at saka yung picture dyan yan para makita nyo. Yan. Napakasimple lang. Itong dalawang to, yung dulo, magkasama yan, ground yan mga boss. Ayan, ground yan. So kung mapapansin nyo dito, ito yan. Ito at saka ito. Mapapansin nyo yan, connect siya dito. So connected tong dalawang to. Yan. Ground na yan. So pwede nyo yung jumpera na lang dyan kung ano, tapos stop kayo ng ground. Next time pag may playtime tayo, gawa natin ng actual to na ano. Pero ayan, kung marunong na kayo sa electronics at nakakaintindi na kayo ng diagram, madali na lang to sundan. Hindi kayo maliligaw. Kasi ayan na mismo yung pinaka schematic. So yung mismong posisyon ng paa na yan, yung nakadapa ang IC na ganyan. Kung mapapansin nyo, ayan o, nakadapa, capacitor, ayan o, makikita nyo naman yan o. Nag-tap siya dyan o, ayan. Tapos yan. Ayun na mismo, ito na yung pinaka simple at pinaka madaling preamp na pwede nyong i-DIY o i-assemble. So ako mismo kaya kinopya ko to kasi baka balang araw kailanganin ko, magagamit ko to. Sa mga amplifier na medyo nakukulangan kayo sa gain, ano ba yung gain? Yung parang pakiramdam nyo malakas na yung pihit nyo ng volume, parang mahina pa rin yung dating ng tunog. Yun po yung gain. Kaya yung iba parang nami-misunderstood yun sa lakas or sa power. Magkaiba po yung power ng amplifier doon sa gain. Hindi porkit nagtaas ka ng gain ay tataas na yung watts ng ano ng yung output ng amplifier mo. Nagmumukhang malakas lang yan kasi sa perception natin na oo nga, pag tinaasan mo yung gain, kunting pihit mo lang lalakas na. Pero kung hanggang saan pa rin yung power ng amplifier, yun pa rin yun. Parang pinaiksi mo lang yung yung pagpihit. So balang araw o sa mga sunod natin na video, ipapaliwanag natin yun. So yan mga boss, sana nakatulong tong ginawa nating maiksing video.